Ng dungon, ito o mga tinitirahan ng mga uok. Noong in-upload nga pala natin ang video na ito ay marami ang nag-request sa inyo na lapatan natin ng voiceover. Kaya ngayon ay pagbibigyan ko kayo. Para makuha ang mga uok sa loob ng puno ng dungon ay kailangan palakulin o putulin. Pwede rin naman itong sungkitin gamit ang kawad. At kapag nag-matured na ang uok, ganito ang kanyang itsura. Meron siyang dalawang antenang mahaba, binte na 6 at meron din siyang mga pakpak. Patalim din ang kanyang mga hita at kung ikukumpara dito sa uod, parang hindi siya ganito pero ganyan po siya kapag lumaki na. Patapos ng puturi ng puno ng dungon ay dinala namin siya dito sa hawan. Patay na. Ito ang puno ng dungon. Ito talaga ang nagiging resulta kapag kinapitan sila ng mga uok. Nang biakin nga dito ng kapatid ko ay nagsipagsulputan na itong napakaraming uok. Iba't iba ng sukat. May malalaki na, mayroon din namang maliliit pa. At nung hinalwat na yung kabilang parte nitong kahoy, dito na bumungad ang mga nagsisipag-lakihang mga uok. Ligtas po ito kung kakainin. At kung halimbawa na hindi kayo sanay sa mga ganitong pagkain at halimbawa ay nandidiri po kayo dito sa ganitong mga uri, pasintabi muna po sa inyo. Noong in-upload natin ang video na ito na walang voiceover ay nakalayo po ito at nakarating sa iba't ibang panig ng mundo, iba't ibang lahi, iba't ibang bansa ang nakapanood. Hindi lamang dito sa Pilipinas. Marami ang nagsasabi na ito daw pong uok ay napakayaman sa protina. Hindi ko pa po yan napapatunayan lalo na at kulang naman ang kalaman natin pagdating sa siyensya. At kung halimbawa na kayo po ay eksperto, sana po ay patunayan dyan sa comment section na talagang itong mga ganitong pagkain tulad ng uok ay mayaman sa protina. May mga taga-ibang probinsya rin po na nag-comment na meron din daw po ganito sa kanilang lugar. Pero yung iba ay nakukuha po nila sa niyog, yung iba naman po ay nakukuha nila sa ilalim ng lupa. May mga uok din po na nakukuha kami sa mga niyog pero hindi po namin yon kinakain. Tanging yun nandito lamang sa puno ng dungon, yun yung aming kinukuha at yun yung aming niluluto para kainin. Dito nga ay sunod-sunod na yung ating mga nakuha, medyo malambot na at napakarami na rin kaya inilagay na namin dito sa may timba. Ang kagandahan dito sa mga uok ay hindi sila nagsasama-sama sa bawat isang butas. Meron sila kanya-kanyang sekta o kanya-kanyang lugar dito sa puno. Kahoy rin ang kanilang kinakain. Pero kung itatanong nyo kung naglalasa ba silang kahoy kapag kinain na, hindi po. Dahil tinatanggal po namin yung kanilang kinain o yung kanilang bituka. Maya-maya pa nga bago mabiak itong kahoy ay sumisilip na dito yung isang malaking uok. Kaya nung haklitin na ng kapatid ko itong piraso ng kahoy, bumungad na ang napakaraming uok. Malingas po ang kahoy na dungon. Kaya sa pagkakataong ito, kagayang hapon ng kinomentong iba, may pang-ulam na, may panggatong pa. Sinalat ko na po dyan yung mga uok dahil sisibakin pa rin yung ibang mga parte. At paalala lamang po sa gusto rin gumaya sa video na ito, siguraduhin nyo lamang po na meron kayong eksperto na kasama na kapag kukuha po kayo nito. Paalala raming din po na kapag po ang puno ng dungon ay buhay pa, huwag nyo po itong puputulin. Kaya lang po namin pinutol ang puno na ito dahil ito po ay tuyo na. Ito po ang naging resulta kapag pinamahayan na po sila ng uok. Sa labas ay buo pa, pero sa loob, halwat na at butas-butas pa. Napakatalim po ng ngipin ng mga uok. Kung makapansin nyo, kahit sariwa ang puno ay kaya talaga nilang kagatin. Pero lang buong katawan nila ay napakalambot na. Yung ngipin lamang ang matigas sa kanila. At kapag hinawakan nyo sila, hindi rin sila basta makakapangagat. Iiwasan nyo lamang talaga na mapalapit yung kanilang mga ngipin sa inyong mga palad o sa inyong mga kamay. May mga nagsasabi rin na napakabisa daw po na pamain ito panghuli ng malalaking isda. Pagdating naman dito sa bahay, oras na para linisin, oras na para lutuin. May mga napanood po tayong video na direkta po nila tong kinakain pagkakuha sa puno pero hindi po natin kayang gawin yon. Para matanggal ang mga bitukang sinasabi ko sa inyo, kapain lamang yung matigas na parte na nakakapanyo. Kumuha lamang ng tinting o kahit anong patpat na pwedeng pantusok, tapos hanapin yung bituka, dahan-dahang hihilahin. Yung mga maliliit na bilog na nakikita nyo, ito yung mga peraso ng puno na kanilang kinain, yan din po yung lasang kahoy. Kaya kapag kayo kumain ng uok na lasang kahoy, marahil po ay hindi natanggal yung kanilang mga bituka. Dahan-dahan lamang po ang pagkila
para hindi maputol at para rin hindi mapasama yung iba pang mga laman. Pagkatapos ng hugasan, inilagyan ko lamang dito ng asin at saka paminta, pampalasa. Hinalo-halo ko lamang po nang sa gayon ay manuot o dumikit yung mga pampalasa. Nagpakulo na rin ako dito ng mantika at pagkatapos ay ipinirito ko na ito. Pagsasabay-sabayin ko na rin lamang at medyo tatagalan natin para maging tostado o para lumutong sila. Habang piniprito nga ay nag-grate ako ng bawang at sibuyas at maya-maya pa, luto na ang unang batch ng ating piniritong uok. Napakalutong at siguradong napakasarap nito, ma'am. Pagkatapos iprito lahat ay naglagay ako dito ng margarine sa kawali. Pagkatapos ay nilagay ko nito mga bawang at saka sibuyas. Kapag pinarito, pwedeng-pwede nyo nang kainin. Pero ngayon, kakaiba yung ating luto na gagawin. Maya-maya pa, inilagay ko na rin itong mga uok at dahan-dahang hinalo para manuot yung lasa doon sa mga uok natin. Marami po ang mga kumakain ito dito sa probinsya namin at lagi ko pong sinasabi, ligtas po ito, wag po kayong magkalala. At maya-maya pa ay luto na nga itong uok kaya dinala ko na dito sa mga kapatid ko. Oras na para husgahan kung ano ba ang lasa nito. Pero sa amin, matagal na po